Good morning po! At tulad nga po na sinabi ni Pastor, smile. Why we should smile? Kasi kasama po natin yung ating mga kapatiran at kasama natin si Lord ngayon. Amen po ba? Amen. Nandito po tayo ngayon to enjoy worshiping our Lord. Sabi nga po sa Psalms 100 verse 2, worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Okay, let's feel the presence of our Lord in this house and express how excited we are to glorify Him. Amen po ba? Amen. Kapag kumakanta po tayo, smile. Iparamdam po natin sa ating Panginoon that we enjoy praising His name. We enjoy lifting His name up high. Amen po? Amen. Let's start praising our God. Wag po tayo seryoso kasi nakikita ng Lord kung ano ginagawa natin ngayon. As for me, nothing mountain.
are created to glorify Him, to praise Him, to use all our talents for our God. Truly that God is a good, good God. He is always with us. He comforts us in times of fear. He comforts us in times of sadness and anxiety. He provides everything that we need. He is our Father that loves us so much. Siya yung Ama natin hindi magbabago kahit kailan. Siya yung Ama natin na lagi natin pwedeng lapitan kapag nahihirapan tayo. Siya yung Amang handang tumulong sa atin hanggang ma-overcome natin lahat ng weaknesses na meron tayo. Kaya never stop praising our God. Never stop saying our God is great. Because truly, God is great in us. He gave us life. He gave His only Son para maligtas tayo. Kaya He deserved to be praised. He deserved na gamitin natin lahat ng talent na meron tayo. Kasi sa Kanya galing to. Huwag natin sayangin yung talent sa labas lang. Use all our talents in this house. Kasi God needs our talents para mapalago po natin ang name ng ating Panginoon. Okay, let's continue praising our God. Let's continue saying, God, you are great through this song. One.
tinatanggap po namin galing sa inyo, God. Thank you po, God, dahil lagi po kayo nandiyan sa amin, God. Thank you po, God, dahil hindi niyo po kami iniiwan sa kahit anumang na-experience po namin, God. Thank you for your love. Thank you for your comfort. Thank you for your guidance. Thank you, God. Because you are a Father na lagi namin maaasahan, God. God, truly, you are a great, great God. Wala kang pwedeng maihambing sa inyo, God. Dahil nag-iisa ka lang na ang Panginoon na naglikha sa amin, God. God, nandito po muli kami, God. We ask for forgiveness po. We say sorry for all the bad things that we did, God. God, and nandito rin po kami, God. We ask for help, God. Change our life, God. Change the way we think. Change the way we act, God. Teach us to be like you, God. To be a good servant of you, God. God, kayo po lagi kumabay sa amin. Pumatubay sa amin sa lahat ng aming gagawin, God. God, sa pagpapatuloy po namin, God, give us wisdom, an open mind, an open heart to understand all your words that you want us to receive, God. God, kayo na po bahala sa lahat. And again, thank you, God, for everything that we're going to receive and we already received, God. We love you so much, Father God. Thank you so much, God. This is all we ask. In Jesus' name we pray. Amen. Isa pong nagkawala sa lahat at pwede po ang Panginoon. Minsan po tayo po ay nagkasama-sama sa ating pong gagawin pagtanggap sa banal na hapunan. Bago pong lahat, mga kapatid, ay bayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang sinasabi po sa Aklat ng Juan, chapter 6, verse 53 hanggang sa mga sumusunod bilang paalala po sa bawat isa sa atin. Ang sabi po dito, kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Pagpalain po pagkabasa ng kanyang mga salita. Mga kapatid, sa ating pong gagawin pagtanggap sa banal na hapunan, ang tinapay po at ang katas ng ubas ay sumisimbolo po sa katawan at sa dugo ng ating Panginoon. Kaya dito po ay bigyan po natin ng malalim na kahulugan kung tayo po ay sasapit sa ganitong oras na ating pong tinatanggap ang Panginoon sa pamamagitan nga po ng kanyang laman at ang kanyang dugo at yung po nga sinisimbolo ng tinapay at ang katas ng ubas. At bago po natin yung tanggapin, dapat po ihanda natin ang ating mga puso at ang ating mga sarili, ang ating pag-iisip na kung tayo man po ay maaaring nakagawa ng mga pagkakasala o karumihan sa harap ng Panginoon, ito po yung ating humingi sa kanya ng kapatawaran bago po natin yung tanggapin ang mga banal na simbolong ito ng katawan at ng kanyang dugo. Kaya minsan pa tayong lahat mga kapatid ay yumuko at tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli Ama, salamat po sa pagkakataon ito na minsan mo pong ipinagkaloob po sa amin, Panginoon. Salamat po sa buhay at sa kalakasan na minsan pa namin tinanggap sa iyo sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa iyong dakila at busilak na pag-ibig na iyong pong ipinagkaloob sa bawat isa, Panginoon, sa pamagitan po na iyong butong na anak na iyong pong sinugo sa amin na siya po ang umako at tumanggap ng lahat ng mga kaparusahang nararapat po para sa amin dahil sa aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagmamahal at sa iyong pagpapatawad na sa pamagitan ng iyong anak, Panginoon, kami po ay natubos sa aming mga pagkakasala. Kami iyong pinatawad at pinagkaluban po, Panginoon, ng natatanging regalo ng buhay na walang hanggan na tanging, Panginoon, ikaw lamang po, aming Diyos, ang may kakayahang magbigay nito sa bawat sa amin.
Kaya Ama, sa umaga po ito, muli kami po ay lumalapit sa iyo at humihingi po ng iyong paglilinis sa aming buong pagkatao, Panginoon. Bilang tao, kami po ay paminsan-minsan nakakalimot at nakakagawa ng mga bagay na lihis po sa iyong kalooban. Kami nagkakasala, sinadya mo namin o hindi, Panginoon. Kaya kami, Panginoon, ay humihingi po sa iyong kapatawaran sa umagang ito at gawin mo po kaming malinis na haharap sa iyo, Panginoon. At buong puso po namin pinahahalagahan ang mga banal na simbolo ito, ang tinapay at ang katas ng ubas, na ito po ay sumisimbolo sa katawan at dugo ng iyong anak, na iyong pong sinugo para sa amin, Panginoon. Ama, maraming salamat po sa iyong busilang at laki ng pag-ibig nito, Panginoon. Lahat po ng papuri at pasasalamat ay amin pong sama-samang ibinabalik sa iyo, sagot namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Mga kapatid, sabi po sa aklat po ng Marcos chapter 14 hanggang verse 22 hanggang sa mas susunod. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ang tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo, ito ang aking katawan, wika niya. Sabay-sabay po natin tanggapin ang tinapay. Hinawakan niya ang saro at matapos magpasalamat ay binigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako inom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inom ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Sabay-sabay po natin tanggapin ang katas ng ubas. Nawa po ang lahat ay napagpala sa pagkabasa at pagkanig ng kanyang mga salita. Salamat po sa ating Diyos. Okay, isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid. So tayo po'y darako na sa ating pong pagkakaloob sa ating Panginoon. No? So yung aking pong reminders lang po sa araw na to is very short lang po dahil nakikita ko na po sa inyong pong mga mukha yung big smile nyo po at excited na po kayo magbigay. O ibigay nyo po yung inyong pong kaloob sa Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Pero yung smile nyo napakalaki pero ang liit po ng amen po nyo. Amen po ba, mga kapatid? Ready na po ba kayo? Amen. So yan po talaga, mga kapatid, no, ang kailangan natin maging response dapat. Sabi nga ni Sister Ara kanina, kapag pumasok po tayo dito sa church, dapat mayroon po tayong tatlong bagay. Yung right heart, right attitude, and right desire. So, kailangan po talaga yon. So, bago po tayo magbigay, no, let me share to you this verse po. No? Dito po matatagpuan sa Hebrews 11:6. Sabi po dito, and without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. So mga kapatid, no, yung ating pong pagbibigay at yung pananampalataya po natin comes together po yun. Hindi natin po pwedeng paghiwalayin. Yun na po, giving po o yung pagbibigay po natin ng ating pong tithes o yung ating pong offering o yung special offering po sa araw na to ay hindi lang po financial in nature o hindi lang po talaga yan sa pera. It's our testament of faith po, mga kapatid. Dahil po dito sa ating pong pagbibigay, ipinapakita po natin sa ating Panginoon na nagtitiwala po tayo sa Kanyang provision. At hindi lang po tayo nagtitiwala, but we believe that God will, provide all our needs po, mga kapatid. Dahil nga po, kapag nagbibigay po tayo, no, hindi po tinitignan ng Diyos kung how much po yung binibigay nyo, kung malaki man nyo o hindi, but ang tinitignan ng Diyos, yung laman po ng puso nyo. That's why, I'd like to repeat again, dapat meron po tayong right heart, mga kapatid. Today, mga kapatid, let's give po with faith po sa ating po Panginoon and let's pray.
Panginoon, maraming pong salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, for this gift of life, Panginoon, na inyo pong ipinagkalaw po sa amin sa araw na ito. Salamat po sa bagong oportunidad sa araw na ito na ibinigay niyo po, Panginoon, to serve you po, Panginoon, and do your will po, Panginoon. Lord, as today, Panginoon, please accept, O Lord God, ito pong offering na to. But our greatest offering, Panginoon, is isuko po namin yung aming pong sarili, deny ourselves po, Panginoon, upang kami po'y makasunod po, Panginoon, sa inyong pong kaluwalhatian. Panginoon, muli po, pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat po mga trabaho po namin o yung mga negosyo, Panginoon, na nagpuprovide po sa amin, O Lord God, ng aming pong pang-araw-araw na pang-araw-araw, O Lord God, na resources, O Lord God. Muli po, Panginoon, tinataas po namin, O Lord God, ang inyong pangalan. Ito po aming hiling in the mighty name of Jesus Christ, our Savior. Amen. So, kumusta po kayo mga kapatid? Praise the Lord. Sa
Salamat sa Panginoon. So, may I invite everybody to please stand and let us respect the Word of God in Ephesians chapter 5 verse 15 to 18. Ang ating pag-aaral ay tungkol po sa pursuing wise living. Ano ho? Ang sabi po rito sa Ephesians chapter 5 verse 15 to 18, be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Sa Tagalog po, ating makikita ay ganito po. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo mamuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon, sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Huwag kayong maging hangal. Sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing, sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Tayo po ay manalangin. Our God and Heavenly Father, once again, we would like to thank you for bringing us here together, O Lord, to listen to your words. Father, may we have a humble heart, a humble spirit that opens for correction, open for your leading, O God. Speak unto us, O Lord. And may we understand that more than the information that we can gain, transformation is your aim for each and every one of us, O Lord. So give us, Lord, the right attitude in listening to your words this morning. More than doon sa information, we may have the same goal with you, God, that we will be transformed through your words that will be preached to us today. May your Holy Spirit continue to convict us and change us. All glory and honor belongs to Jesus. In the name of Jesus is all we ask and pray. Let us all say, Amen. Amen. Let's clap our hands to our God. Welcome po sa ating pag-aaral ngayong umaga. We may be seated na. Alam niyo po, maraming tao ngayon ang nabubuhay sa sariling kagustuhan. Ang iniisip lamang po ng maraming tao ngayon ay kung ano yung gusto ko, yun ang gagawin ko. At ito pong prinsipyo na ito ay palasak at lalong kumakalat na kung ano yung gusto mo, gawin mo. Kasi lahat tayo ay mayroong karapatan na piliin kung anong gusto natin. In fact, ito po yung pinangahawakan ng maraming mga tao sa mundo. At para sa kanila, wisdom to. Gawin mo kung ano yung gusto mo. Sa totoo lang po, sa banal na kasulatan, hindi po ganun. Pag tinignan po natin ang sanlibutan, para sa sanlibutan ito, wisdom is to accumulate knowledge. Para sa sanlibutan ito, pag sinabi pong karunungan, ito yung pagkakaroon ng maraming kaalaman. But on the other hand, it's not only about accumulating knowledge, it's also learning from other people. Sabi nga po, a wise person knows there is something to be learned from anyone. Totoo po yan. Sabi po ng iba, sa sanlibutan, wisdom is about avoiding pain. Kapag sinabing wisdom, ito yung, sabi nga, maiwasan mo kung ano yung sakit na pwedeng maidulot sa iyo. Sabi ni Aristotle, the aim of the wise is not to secure pleasure, but to avoid pain. Pero ito po ang reality. Ito po yung makikita natin. We cannot avoid pain habang andito tayo sa mundong ito. Masasaktan at masasaktan tayo. Pakisabi mo sa katabi mo, humanda ka. Totoo po yun. Masasaktan at masasaktan ka, meron at merong mananakit sa iyo. So hindi po totoo na pag sinabing wisdom ay makaiwas doon sa tinatawag po nating pain na dulot ng buhay. As Christians, dapat alam po natin that wisdom is more than accumulating knowledge.
that wisdom is not about eradicating pain in this world. Because whether we like it or not, ma-accumulate mo man lahat ng wisdom sa mundong ito, hindi ma-eradicate po yung tinatawag nating pain. Walking or living according to God's will. Ito yung calling ng Lord. At dito tayo tinawag ng Diyos. We are called to pursue wise living. Tinawag po tayo ng Diyos hindi para mag-accumulate ng maraming knowledge, hindi para alamin kung paano natin maiiwasan yung pain. Pero ang totoo po, tinawag po tayo ng Diyos. We are called to pursue wise living. Na despite na hindi mo alam ang maraming bagay, hindi mo ma-accumulate lahat ng knowledge, despite na merong pain, alam mo pa rin kung paano ka lalakad na mayroong karunungan sa gabay at tulong ng ating Diyos. That's wisdom. Now, dito po sa binasa ho natin, I just want to give you a background of Ephesians, a little background. Ito po ay sinulat ni Paul, and this is one of the what we call prison letters. Isinulat po niya ito nung panahon siya po ay nasa loob ng selda. At sumulat po si Pablo sa mga mananampalataya sa Efeso para po ipaalam sa kanila kung paano tayo ginawa ng Diyos ng mga bagong nilalang sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Meaning, binabanggit ni Apostle Paul doon sa mga first chapters nito kung paano ang isang tao ay nabago at yon ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Pinupunto niya ho dito na kung wala si Jesus Christ sa buhay mo, it is impossible para magbago ka. Imposible ang pagbabago sa isang tao kung wala si Jesus Christ sa kanya. Another thing na binanggit po ni Paul dito, sabi niya, ipinagkaloob sa atin yung banal na spirito upang mabuhay tayo sa isang bagong buhay. It's very difficult na mabuhay without the help of the Holy Spirit. And that's why ang promise ng Panginoong Jesucristo, noong siya po ay bago umakyat sa langit, ipapadala po niya yung tinatawag po nating comforter. Walang iba kundi ang Holy Spirit. At ito po ang tinanggap ng lahat ng mga tumanggap kay Kristo. Okay? Simula po nang tayo ay tumanggap sa Panginoon, nanampalataya, ipinanganak na muli, nabautismuhan, sa ating pagtanggap sa Panginoon, tinanggap po natin yung kaloob niyang banal na spirito. At doon po, mararanasan po natin kung paano ang banal na spirito ay nangungusap sa atin bilang mananampalataya. Also in Ephesians, particular doon sa chapter 4, sa sumunod na mga verses, sinulat po ni Paul kung paano dapat mamuhay ang isang tao ayon sa Espiritu ng Diyos, kung paano ang community of believers o yung church ay magtutulungan na mayroong pagkakaisa bilang katawan ng Panginoon. Tinuro po ni Pablo sa aklat na ito kung paano ang mga Kristiyano ay dapat lumakad na may pagkakaisa. At yun po ay sa pamamagitan ng pagkilos ng iisang espiritu. Ano po? Then Paul switches from relationship with the wider church that he has been describing as the household of God into what we call relationship in the micro household or individual believers or small church or family home setting. And he started by challenging them with what we call spirit-led life, to pursue, to live wisely in this foolish world. Dahil meron itong malaking kinalaman, meron po itong malaking impact. Kung ang mga Kristiyano ay hindi mabubuhay na may karunungan sa foolish world na ito, meron po itong malaking impact sa relationship. Sa relationship ng husband and wife, may kinalaman po ito sa parent and child relationship. At binanggit po ni Paul dito, even sa slave and master relationship, meron pong kinalaman po ito. Doon sa Ephesians chapter 5 verse 15 to chapter 6 verse 9. Kaya ang sabi po ni Paul, etong reminder po niya, be very careful then how you live. Napakatindi ho ng paalala ni Paul dito. In a sense na sinasabi niya kung paano kayo
mabubuhay, malaki ang effect nito sa mag-asawa, sa magulang at anak, sa boss at sa kanyang slaves. Malaki ang epekto nito sa relationship. Kaya po pinresent po ni Paul dito yung contrast, no? Paul presents the contrast. Ang sabi niya, paano tayo mabubuhay? Sabi niya, not as unwise, but as wise. Not foolish, but understanding what the Lord's will is. Not drunk, but instead filled with the Spirit. Ang tanong lang po, sa mundong pong ito na puno ng tukso, puno ng kasalanan, at ng mga makamundong hangarin, paano ba natin maisasabuhay yung wise living na nais ng Diyos para sa atin? Ano po? Again, doon sa Ephesians chapter 5 verse 15 to 18 na binasa natin, makikita ho natin yung 4 na mahalagang prinsipyo paano tayo mamumuhay na mayroong karunungan. 4 principles on how to pursue wise living. First of all, ito yung unang-una na binanggit po niya sa Ephesians chapter 5 verse 15. We have to live wisely. Ang sabi po dyan, be very careful then how you live. Not as unwise, but a wise. Paano raw po tayo mabubuhay? Hindi raw ho katulad ng isang mangmang, kundi katulad ng isang taong may karunungan. Ano ba pag sinabing maingat sa pamumuhay? No? Ang pagiging careful po ay nangangahulugan na hindi tayo basta namumuhay ayon sa gusto natin. Tama po niyo yan? Hindi po tayo nabubuhay. Now that you are a Christian, you already accepted the Lord Jesus Christ in your life. Hindi na ikaw ang may hawak ng steering wheel ng buhay mo. Hindi ka na basta-basta magdidesisyon kung ano ang gusto mo. Ang sinasabi po dito, yung maging careful tayo sa ating pamumuhay ay nangangahulugan po na kinukonsider na po natin kung ano yung kalooban ng Diyos. That we can always ask, Lord, kalooban mo ba to o kalooban ko? And sometimes nakakalungkot because we ask the Lord for His will and yet, ang sinusunod po natin ay yung gusto natin. Sabi mo sa katabi mo, umamin ka. Totoo po? Totoo mo, di ba? Sasabihin po natin, Lord, yung kalooban mo siyang masunod. Hindi po yung kalooban ko. Ilan po sa atin dito yung nananalangin na bigyan siya ng malusog na pangatawan? Palagay ko marami po sa atin na nagpe-pray ng ganon. But on the other hand, opposite naman yung ginagawa mo. Meron pong nagpe-pray na bigyan siya ng maayos na pangatawan and yet sinasabaka ng inom. Is that a wise living? Meron po mga nagpe-pray na sana hindi siya magkasakit. And yet sinasabakan ng sigarilyo. Gina-justify pa nila, lalo akong mapapaaga pag hindi ako uminom. Baka lalo akong mamatay pag di ako nang-nigarilyo. Wise living ba yun? Ilan po sa atin dito yung nagpe-pray na tayo po ay magkaroon ng maayos na kalusugan, pero yung kinakain po natin, hindi tama. And yet we're praying, Lord, thy will be done. Yung kalooban mo po masunod, pero ang totoo atin, ang nasusunod po ay yung kalooban natin. Sabi mo nga sa katabi mo, parang ikaw yung topic niya. Sapul ba? Sapul? Sapul, no? Ilan po sa atin dito yung nagpe-pray, Lord, bigyan mo po ako ng maayos na kalusugan. And yet, ang tamad mag-exercise. Naku po! Sabihin mo nga, parang ako yun. Umamin tayo. You know, when we say wise living, pag sinabing wise living, naandun po yung pag-iingat po natin. Nangangahulugan po na ito na hindi ka basta-basta maggagawa ng desisyon na sablay o hindi pasok sa kalooban ng Diyos. Maraming mga bagay na maaaring makasira sa atin kung hindi tayo mag-iingat. Kaya po ang term na ginamit ni Paul dito, be very careful. Hindi lang niya sinabing be careful Be very careful. Ibig po sabihin, yung lakad po natin sa pananampalatayang ito, pag-iingatan po natin ang gusto.
Kahit po yung kalusugan natin. Bakit? Because ang gusto po ng Diyos, pakinabangan ka niya sa kanyang kaharian ng mahabang panahon. Amen po ba? At ayaw po ng Diyos, ng Church of Christ San Pedro, ay laging iiyak dahil meron pong nawala. Ang gusto po ng Diyos, sama-sama po tayo nagsasaya, nagse-celebrate sa presensya ni God. Pero paano mangyayari yun? Kung sinusunod po natin yung gusto natin, maraming bagay ang nakakasira sa mundo ito. At kung hindi tayo mag-iingat, isa tayo sa pwedeng sirain. At dyan po yung kasalanan, pwede tayong sirain ng maling impluensya, pwede po tayong sirain ng ating mga maling desisyon. So kaya tanungin, when was the last time na gumawa ka ng maling desisyon sa buhay mo? Alam niyo kung sino nagsasabi ang pag mali ang desisyon? Hindi lang naman ikaw. Damay ang lahat. Damay nga pati church. Kaya po bago tayo gagawa ng anumang aksyon, pag-isipan muna natin. Tanungin natin, Lord, kalooban mo ba to? At pag alam po natin hindi kalooban ng Diyos, ano po dapat gawin? Huwag po nating gawin, huwag nating ituloy. Especially, alam po natin hindi kalooban ni Lord makakasira sa atin yan. Ang isang taong may karunungan, hindi po yan padalos-dalos, hindi pa bigla-bigla. Bakit? Pinag-iisipan muna niyang mabuti ang mga bagay-bagay. So pag-isipan mong mabuti ang iyong gagawin upang magtagumpay ka. Mamuhay ka sa katuwiran at layuan mo ang kasamaan. Yan po ang gusto ng Panginoon. Now, I have a question for all of us. Pinag-iisipan mo ba yung mga desisyon mo sa buhay? Pinag-aaralan mo bang mabuti? Hinahayaan mo ba na ang Panginoon na magbigay ng direksyon sa iyo? Bago ka mag-decide, bago ka magsalita, pinag-iisipan mo ba muna? Kasi pag hindi mo yan pinag-isipan, malaki ang epekto niyan. Hindi lang sa iyo, pati sa family mo. So live wisely. Isipin mo mabuti, ano ang kalooban ng Diyos? Consider the will of God. That's how we live with wisdom. Kaya alam niyo po, hindi ko marami kang alam. Wise ka na eh. Ang totoo po niyan, ang taong may wisdom ay yung taong kinoconsider yung will ni God. At very, very careful sa lahat ng kanyang gagawin. Again, when was the last time na gumawa ka ng maling desisyon? Alam niyo kung ano pa nakakalungkot? Minsan mali na nga yung desisyon natin, inuulit pa natin. Mali na nga yung desisyon natin, nagpapatuloy pa rin tayo. Wise living ba yun? Pag nakita mong mali ang desisyon mo, magtutuloy ka pa rin, hindi po yun wise living. Ang wise living po, pag nakita mong mali ang direksyon na tinatahak mo, hihinto ka at hihingi ka ng gabay sa Lord. Lord, mali po ang tinatahak kong landas. Patawarin mo ako, itama mo po ako. Ang problema po sa atin, napakataas ng pride natin eh. Nagkamali na tayo, ayaw pa natin aminin. Pakisabi mo nga sa katabi mo, matuto kang umamin. Di ba? Kaya kung minsan hindi tayo lumalaya, kasi nakita na natin mali pa rin, hindi, sasabihin pa natin, hindi, bakit naman yung iba ganito rin mga ginagawa. Hindi yun ang pamantayan mga kapatid. Huwag mong gawing pamantayan yung iba. Huwag mong gawing pamantayan yung kapwa mo Kristiyano na nagkakamali din. Alam mo, you have to consider na ang pamantayan mo yung kalooban ng Diyos. Yun ang wise living. Pangalawa po, ang second thing, paano ba natin pupursue yung tinatawag po nating wise living o yung pamumuhay na may karunungan? The second is use your time wisely. Use your time wisely. Manage your time wisely. Why? Because Ephesians chapter 5 verse 16, napakalinaw mong sinabi yan. Making the most of every opportunity. Anong reason? Because the days are evil. Sa panahong ito o itong panahon na ito,
ito ang panahon hindi maganda. Hindi pa ito yung, ibig sabihin, mas worse pa itong panahon natin ngayon as compare sa time nila Paul. And yet, ang paalala po niya ang Panginoon na hindi nagbabago. Yung sama ng panahon noon, posibleng mas masama pa ang panahon natin ngayon. And therefore, mas dapat tayong maging maingat sa paggamit ng ating oras. Now, question ko po ito. Bakit mahalagang gamitin ng tama yung oras natin? Number one, because time is irreversible. Time is irreversible. Ang oras po mga kapatid, hindi mo yan maibabalik. Kung paano hindi mo siya mapipigilan. Tignan niyo po yung edad niyo, napigilan mo ba? Hindi mo kaya pigilan yung oras. Hindi mo kaya pigilan. And according to the second law of thermodynamics, meron po tinatawag na entropy. Pag sinabing entropy, ito po yung likas na paggalaw ng lahat ng mga bagay-bagay mula sa maayos patungo sa kawalan ng ayos. Meaning, katulad, halimbawa sa atin, ito, irreversible po ito. Ipinanganak ka na maayos, batang-bata, no? And then, unti-unti, ano mangyayari? Magdi-deteriorate ang katawan po natin. Kunyari, pinanganak ka na malago ang buhok, unti-unti, pagtanda mo, magiging ganito ka. Totoo po yun. Bakit? Ito po yung second law of thermodynamics. Yung mga tinatawag na entropy, mga paggalaw ng mga bagay na hindi mo kayang baguhin mula sa maayos patungo sa walang kaayusan. Ibig sabihin, habang tumatagal ang panahon, hindi natin maibabalik yung nakalipas. Pag nakalipas na yan, wala ka nang magagawa, nakalipas na yan. Eh, ang bawat sandali na lumilipas po, hindi na natin mababawi. Kaya dapat ginagamit po natin ito ng wasto. Hindi po totoo yung babawi ako. Dahil kahit kailan di ka makakabawi. Pag sinayang mo yung oras mo ngayon, hindi mo na yung mababawi. Hindi na. Kaya po yung mga mag-asawa, sulitin yung inyong pagsasama. Amen po ba? Consume your time na mayroong kasingahan. Amen? Ayaw niyo yata. Amen. Kayo pong mga anak, sulitin niyo ang mga magulang niyo. Samahan niyo sila. I-enjoy niyo sila. Dahil pag nagkaroon na kayo ng sariling pamilya, yung gusto niyong gawin para sa kanila, hindi niyo na magagawa. Hindi totoo yung babawi ako pag ganito. Ako, babawi ka ng babawi. Hanggang bawian na tayo ng buhay, hindi tayo makakabawi. Yan ang totoo. Yan ang totoo. Hindi mo kayang baguhin yan. Kahit na sabihin mo, babawi ka, hindi mo na mababawi. Gaano karami po sa atin yung nag-abroad ang kanilang kabiyak. At ang sabi nila, pagka ako ay nakapagpatayo na ng bahay, nakatapos na ng pag-aaral, pagkatapos nakapagpabakod na ako ng aming mansyon, babawi ako. Ay naku mga kapatid, hindi mo na mababawi. Pag iniwan mo ang anak mo ng 1 taon, okay? At ikaw ay nag-abroad for 5 years, 6 years, hindi mo na maibabalik yung panahong nawala, hindi ka makakabawi. Because that is according to the law of thermodynamics. Hindi mo mababago kahit 1 segundo. And so kapag may nasayang na oras, hindi katulad ng pera. Tama? Ang pera po, pwede mo pang kitain yan muli. Kumita ka ng 20, nawala, pwede mo ulit kitain yan. Sino po dito yung nawala na ng pera? Ayaw pa umamin itong mga ito eh. Minsan naman talaga nawala na kayo eh. Di ba? Huwag na kayo. Sino po dito yung na-scam po kay Pastor? Makita niyo, ako nga umaamin na na-scam na eh. Di ba? Yung nagtiwala ka, pagkatapos ng pagtiwalaan, nawala. Nawala na parang pula. Ang tanong, nang mawala ba yun, naibalik pa? Yes, may babalik. Pwede mong kitain. Di ba? Meron tayong mga kapatid na nagkukwento po sa akin na dinaanan nila kasi alam niyo dito sa Pilipinas, aminin natin, maraming scammers. Huwag niyo tignan yung katabi niyo, hindi yan kasama. hindi yan kasama. Kristiyano yan eh. Hindi yan ang i-scam. Ang daming scammer talaga naman. Kaya kayo, huwag kayong pindot ng pindot sa mga cellphone ninyo at baka mamaya pindot nyo maling link.
Tapos napindot nyo yung link nyo, nagpunta doon sa mga account ninyo, kamalay-malay mo, aas-asa ka may pambayad ka doon sa bahay nyo, wala na pala, naibayad na ng iba, bakit? Nakuha nila yung link mo. Huwag kayo nagpipindot, lalo na pag antok na ho kayo. Diyan ako nadadali sa ganyan. Lesson learned. Ito po ang point. Yung pera pag nawala, pwedeng pa ulit kitain, pwedeng mabalik sa'yo. Pero ito matindi. Kapag nawala ang 1 minuto, hindi na ito maibabalik. Hindi na. Kaya po yung tamang paggamit ng oras at panahon ay napakahalaga sa anumang aspeto ng buhay po natin. Kaya ang sabi po ni Paul, ulitin ko po, making the most of every opportunity. Meaning, kapag merong pagkakataon, gamitin mo yon para sundin yung kalooban ng Diyos. Because these days are evil. Alam mo na nga na ang panahon ito ay napakasama. Hindi mo pagagamitin ng tama yung oras mo. Kahit po sa katawan po natin alam niyo ba, sa katawan po natin, meron tinatawag na circadian rhythm. Ano po? Ito po yung 24 hours biological clock. Ito yung nagkocontrol ng sleep, nagkocontrol ng metabolism, and even ng ating energy. So kapag hindi po natin nagagamit ng tama yung oras natin, halimbawa, hindi tayo natutulog ng tama sa oras, nagsasayang tayo ng oras sa mga unproductive things, naaapektuhan po nito yung ating physical and mental health. No? Ang sleep deprivation, mga kapatid, yung kakulangan sa pagtulog, nagdudulot po ng stress. Possible po na magdulot ng depression. Possible po na magpababa ng immune system. Kaya pala paggising mo, wala ka sa mood, paano puyat ka? Diba? Bakit napuyat? Kasi nakahiga na, maliwanag pa ang mukha. Diba? Sige. Ay, hindi ako inaantok. Hindi ka talaga antokin. Paano ka kaantokin ang liwanag niya, no? Magtalong ka ba ng kumot, pero kung yan ay nasa mukha mo maliwanag, hindi ka talaga makakatulog. Ito ang problema. Kapag kulang ka sa tulog at hindi mo ginagamit ng tama yung oras mo, nagdudulot yan ng stress. Nagdudulot yan posible ng tinatawag nating depression. Kaya maraming mga tao ngayon ang depressed, hindi dahil walang pera, kundi dahil walang tulog. Wala ka nang pera, wala kang tulog. Kawawa ka. Sabi mo nga sa katabi mo, matulog ka, kapatid. Huwag ngayon, ha? Huwag naman ngayon. Baka naman tulugan niyo ako. Huwag naman ngayon. Mamaya, pag-uwi. Di ba? Ano ang kapalit? Isipin nyo, ano ang kapalit? Pera. Pera. Meron ka bang something na pwedeng ipalit sa kalusugan? Kapag ba ikaw ay na-depress, meron bang gamot sa depression? Yes, meron. Pero ito, may babalik ba nito yung dating kalagayan mo na hindi ka naman nadidepress? Pero bakit tayo umaabot sa ganito? Because lahat tayo naghahabol ng pera. Naghahabol tayong kumita. Parang uhaw na uhaw tayo sa pera. Ilan sa atin dito yung napuyat dahil sa pag-aaral ng Word of God? Pastor, napuyat po ako. Bakit? Grabe po yung pag-aaral ko ng Word of God. Hallelujah. Meron po ba? Baliktad nga kayo eh. Pagka nga itong hawak na, tulog agad kayo eh. At ang sinabi niya, pag ito hawak nyo, tulog kayo. Pero pag ito hawak nyo, ay matulog ka na. Mamaya na, hindi pa ako inaantok. Ay, natural, paano kantokin liwanag nito? Samantalang sabi po ng Biblia, ito po, papaano raw po, dapat tayong gumamit ng oras na may wisdom. Pag nakita ko natin unproductive yung ginagawa natin, itulog mo na lang, please, matulog ka. Bakit? Dahil pag hindi ka natulog, tiyak mainit ang ulo mo. Pag hindi ka natulog, po pwedeng bumaba ang immune system mo. Alam po ba ninyo na isa sa number 1 cause ng pagkakasakit ay yung kakulangan po natin ng pahinga. Kaya po, dinesign po ng Diyos ang tulog para doon sa pagtulog natin, makapag-repair yung katawan po natin. Halimbawa po, natulog kayo ng 8 p.m. Tulog kayo.
may nire-repair na po yung katawan po natin yan, inaayos na po yan. Meron po yung oras nakalimutan ko lang kung, halimbawa, from 8 to 10, ganito yung nire-repair niya, 8 to 12, ganito. Hanggang paggising mo ng umaga, ang dikta ng katawan mo, punta ka na sa CR, lahat ng madumi, ilalabas mo. Kaya nga paggising nyo, di ba? Kung minsan, actually, dyan nakikita yung tunay na ganda pag bagong gising. May langis-langis ka, may muta ka, may panis pa, di ba? Lahat dyan. Di ba? Kaya nga wala namang gustong lumabas ng bahay na bagong gising. Di ba? Lahat na lalabas ng bahay ay aayusin muna ang kanilang sarili. Kasi gusto natin makita nila makakaayaya. Pero ang tunay po na beauty yung paggising mo ng umaga. Bakit po? Lahat ng dumi nilabas na. Ganyan yung design ng Diyos sa atin. Kita nyo, bakit ang call center hindi natitigil ng tinatawag po nating hiring? Bakit? Kasi hindi rin po matigil ang pagre-resign. Bakit naman hindi ka magre-resign, no? Kung ang iyong trabaho ay magdamag, alam po ba ninyo ibang tulog sa gabi, ibang tulog sa umaga? Kahit na sabihin po natin natutulog ka sa umaga, binabawi mo yung puyat mo sa gabi, maniwala po kayo, yung design ng Diyos hindi mababago. Iba ang tulog sa gabi, iba ang tulog sa umaga. Kasi ang katawan ay nagre-repair sa time na natutulog ka sa gabi, hindi sa umaga. Kaya po non-stop ang hiring, because non-stop din po ang resignation ng mga nagtatrabaho. Bakit? Ano naman nila yung pera kung matagpuan nila yung sarili nila, may sakit sila sa puso, di ba? Ang kanilang katawan ay bagsak, hirap na hirap sila. So magre-resign na lang po sila. Kaya po mga kapatid, huwag niyo i-deprive yung sarili niyo ng tulog. Iba naman po yung kaso kapag ka-senior ka na. Iba po yan. Yung mga senior gusto talagang matulog, hindi naman makatulog. No? Pabiling-biling. Biling-biling. Bakit? Senior na yan. Huwag niyong gayahin. Kayong mga kabataan, kayong mga young adult, hanggat may pagkakataong magpahinga ho kayo. Huwag niyong i-deprive yung sarili ninyo ng pahinga. Pangalawa po, kung talagang kinakailangan po yung oras, no, na kayo po'y magpupuyat, make sure na yung po'y productive. And most of all, gamitin po natin para lumago yung relationship natin sa Panginoon. Use your time wisely. Ang buhay po kasi natin sa mundo maikli. Di ba? Paano kung maikli? Tapos hindi mo pa nagamit ng tama yung oras mo. Di ba? Gamitin po ng tama. Ang sabi po ng Psalms chapter 19 verse 12, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Paano ka magkakaroon ng wisdom sa iyong puso? Learn to count the numbers. Learn to count your days. Alam niyo ba kung sino sumulat nito? Ang sumulat po nito si Moses. Bakit ito sinulat ni Moses? Sinulat po niya ito para ma-realize po natin because that time na sinulat niya ito, matanda na siya. Ano po ang gustong sabihin ni Moses dito? Ang gusto niya sabihin na kung meron lang siyang pagkakataon ng panahong bata siya, noon pa lang nag-serve na siya kay God. Pero dahil matanda na siya, ang sabi niya sa atin, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. If you want to gain a heart of wisdom, ngayon pa lang, serve the Lord. Gamitin mo yung buhay mo para sa Panginoon. Huwag mong sayangin yung oras. Learn to practice. To read the Bible every day. Gawin mo itong discipline to pray to the Lord. Learn the principle of what we call 10,000 hours. Ano ba itong 10,000 hours na ito? The 10,000 hours rule na pinakikita po yung kahalagahan ng pagsasanay. Ayon kay Malcolm Gladwell, ang sabi po niya, ang sino mang nagnanais sa maging expert sa isang larangan, kailangan gumugol ng 10,000 hours sa pagsasanay. Ipinakikita ho dito, ang puhunan mo ay oras. Gusto mong maging expert sa isang bagay, ang puhunan ay oras. Ang tanong ito po, saan mo ginagamit yung oras mo? Sino po dito ang nanonood ng TV? Yan.
Sino po dito ang nagpe-Facebook? Sino po dito ang nanonood sa YouTube? Ayan. Sino po dito ang hindi naiintindihan ng tanong ko? Alam nyo, lahat tayo, no? Whether we like it or not, ang reality ay ito. Nanonood ka ng TV, nagpe-Facebook ka, paminsan-minsan napapa-YouTube ka. Ito ang tanong ko, gaano karaming oras yung inuubos yan sa'yo? Another question, pinalago ba niyan yung faith mo? Ilan naman po sa atin dito, yung nag-spend ng time sa Word of God. Nag-spend ng time para manalangin. Diba? Pag pinag-aralan po natin, no? Ang dami pala nating oras na ginugugol sa mga bagay na ito. Kaya expert tayo pagdating sa Facebook, expert tayo sa TV, expert po tayo sa YouTube at iba pang mga bagay. Why? Because yung 10,000 hours rule, hindi natin nagamit dito. Hindi natin nagamit para palaguin yung relationship natin kay Lord. Hindi natin nagamit para mag-disciple ng mga tao. Saan natin ginamit? Sa TV. Ginamit natin sa Facebook. Ginamit natin sa iba pang mga bagay. Ilang taon ka ng Kristiyano? Ilan na po ang na-disciple? Ilan na ang tatapik sa balikan mo at sasabihin, thank you ha. Alam mo, impyerno sana ako, hindi mo ako sinira at sinaga. Salamat ha. Kasi sinaga mo ako. You really spend time para maturuan ako. Ilan po kaya sa atin ang aakap sa langit sasabihin ako, thank you so much ha. Talagang yung precious time mo, binigay mo sa akin para lang masave ako. Eh kaso sa atin hindi. Sabi mo nga sa tabi mo, magbago ka na nga. Yeah, tama yun. Amen? Saan mo ginugugol yung oras mo? Because the days are evil. Araw-araw ang tao po na may namamatay. Araw-araw ang tao po malungkot, no? Nagkakasakit. Pero ang tanong po, ano ginagawa natin? Kasi kung naniniwala ka na ang kaligtasan ay sa pangalan lamang ni Jesus, hindi ka hihinto, hindi mo sasayangin yung precious time na gift ni God para sa mga bagay na unproductive. So after ng worship celebration po natin, gamitin niyo po yung mga bagay na binigay ng Diyos sa inyo para po makapagpahayag ng mabuting balita. Hindi naman masama po Facebook, pero sana gamitin po natin yan to reach out the lost. Amen po ba? Hindi po masama ito. Yung mga bagay na binigay po sa atin ng Diyos, hindi para po gamitin pansarili, kundi para gamitin nating umabot sa mga taong wala pa sa Kanya. Ano po ang sabi ng Colossians chapter 4 verse 5? Be wise in the way you act towards outsiders. Make the most of every opportunity. Pag may pagkakataon, gamitin mo yan to share the salvation that comes from the Lord. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa bagay na yan. Pangatlong bagay, seek to understand God's will. Paano ba tayo magkakaroon ng isang buhay na may karunungan? Hanapin po natin yung kalooban ng Diyos. Kanina nabanggit ko na po ito somehow. But again, go back to Ephesians chapter 5 verse 17. Ang sabi po rito, therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Ang kahulugan po ng pagiging wise sa mata po ng Diyos ay hindi sundin yung gusto mo, kundi sundin yung kalooban ng Diyos. Ang karunungan ay hindi lamang tungkol sa katalinuhan ng isip, kundi tungkol sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Alam niyo, sabi ni John MacArthur, true wisdom is not simply knowing what to do, but actually doing what is right in the sight of God. Kasi maraming tao alam kung ano yung gagawin. Pero ang tanong, yung gagawin mo ba, tama ba sa paningin ng Diyos? Kasi hindi ko alam mo yung tama ay kalooban na ng Diyos. You have to ask the Lord, ito ba ay tamang gawin dahil ito ba ay tama sa paningin ng Panginoon? Ang sabi ni Paul sa Romans chapter 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed. How? By the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good,
pleasing and perfect will. Gusto mong malaman yung good, yung pleasing, yung perfect will ni God? Dalawang bagay ang sinabi po dyan. One is do not conform to the pattern of this world. Huwag kang umayon sa sanlibutan ito. And then sabi niya, renew your thoughts, renew your mind. Bakit? Para masubok mo kung anong kalooban ng Panginoon. Hanggat hindi nagbabago ang isip, hindi magbabago ang pakiramdam, hindi magbabago ang iyong gagawin. Transformation starts within our mind. So hayaan mo yung isip mo sakupin ng Panginoon para po maintindihan mo kung gaano ka kamahal ng Diyos. Amen po ba? Ang taong namumuhay po na may karunungan, lubos po niyang nauunawaan yung pag-ibig ng Diyos. At dahil dito, susunod lang siya sa Panginoon kung ano ang ibig ng Diyos because alam niya ang pag-ibig ng Diyos, ang pinakamabuti ang gusto nito para sa kanyang anak. Ulitin ko po, ang gusto po ng Diyos na umiibig sa atin ay yung pinaka-the best para sa atin. Amen po ba? And therefore, hindi mo questionin ng Diyos. Sabi ni Henry Blackaby, sabi niya, if you know that God loves you, you should never question a directive from Him. It will always be right and best. When He gives you a directive, you are not just to observe it, discuss it, or debate it. You are to obey it. Yan po yung tunay na nag-ahangad na malaman yung kalooban ng Diyos. Marami ang nabubuhay ng walang direksyon dahil hindi po nila nauunawaan ang plano ng Diyos para sa kanilang buhay. Tayo po ba? Alam po ba natin yung kalooban ng Diyos para sa atin? So, Pastor, paano po malalaman ang kalooban ng Diyos? Ilang mga gabay po. Number 1, manalangin po tayo at humingi ng gabay sa Diyos. Number 2, pag-aralan po natin yung Word of God. Number 3, makinig po tayo sa mga spiritual na tagapayo, spiritual leaders, spiritual counselors or mentors. At maging handa po tayong sumunod sa kung anong kalooban ng ating Panginoon. Sa mga desisyon mo sa buhay, ito po tanong ko, inuuna mo ba ang kalooban ng Diyos o ang inuuna mo yung kagustuhan mo? Lastly, paano po ba tayo magkakaroon ng wise living? Be filled with the Spirit. Be filled with the Spirit. Ang sabi po na Ephesians chapter 5 verse 18, do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Ano ba ang ibig sabihin pag sinabing filled with the Spirit? Ang isang tao po na may karunungan, hindi po nagpapakontrol sa mga makamundong bagay. Tulad po ng bisyo, tulad po ng kasalanan. Hindi ka na kontrol niyan. Ikaw ngayon ay ano po? Controlled by the Holy Spirit. Kapag puspos tayo ng Espiritu Santo, nagkakaroon tayo ng tamang direksyon, tamang pananaw, tamang disposisyon sa buhay because you are being filled and controlled by the Holy Spirit. Ang isang taong puno ng banal na Espiritu, meron siyang disiplina, meron siyang pag-ibig, meron siyang kapayapaan sa kanyang puso. Why? Because puno po siya ng Holy Spirit sa kanyang buhay. Ang sabi doon sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23, but the fruit of the Spirit is love, joy, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Yan ang laman ng tao na filled with the Holy Spirit. And when you bump that kind of person, you will get the character of Jesus. Bakit? Filled with the Spirit. Meron po ako dito, kakailanganin ko po ang tulong ng ating poging-poging si JM. Pabot ng 2 baso. Yan, please. Ayan. Okay. Ayan. JM. Hello. Ayan. Pakilagay dito. JM, ano nakikita mo yung isa? Isa po may laman. May laman na Tubig po. tubig. May lamang tubig. Iyan kaya nakikita. Iyan. Kasalanan. Okay. Yung isa, Wala po naman. yan. So, isa may lamang tubig, isa walang lamang tubig. Pengi pa ang tubig na. Please. Diyan na lang. Yan. Hindi ko alam kanino yan, pero pahingi ha.
Alright. So, fill in with water, anak, hanggang doon sa brim niya. Okay. Tapos, Brother H, pakot nga nung ating ano. Yan. Di ba? Ano naman? Meron. Sige. Sige pa. Hanggang labi. Sige pa. Tak-tak muna. Okay. Thank you. Sulusayin ko, anak ko. Thank you. So, JM, magkaalis dyan. Gusto ko makita mo yung magic na mangyayari ngayon. hindi ako gagawa ng magic. JM, gusto ko makita mo ito. Itong mga black na ito, mga kapatid, nagre-represent ng bagay na marumi. Ito, JM, ito yung mga bagay na marumi sa paligid, sa buhay po natin. Ito itong kulay itim. Kaya nga po itim siya. Okay? JM, pakilagyan mo nga yung filled with water. Sige nga. Mapaw na agad, no? Wala na lagyan. No, pakilagyan nyo nga po yung empty. Meron pa. Pakilagyan nyo po. Sige pa. Sige pa po. Kasya, no? Sabi sa'yo, magic yan. Sige po. Tak-tak nyo nga, please. Okay. JM, tanungin lang kita. Alin na mas maraming marumi? Yung filled with water o yung empty? Yung empty. Yung empty. Thank you so much. Palakpakan po natin si Dave. Mga kapatid, alam niyo kung bakit minsan puno-puno po tayo ng karumihan? Empty ka kasi. Dami ko rin dumi, oh. Eh bakit ito hindi mapuno? Kasi filled with the Holy Spirit. Pag ang tao filled with the Holy Spirit, itong mga dumi na to, konti lang makakapenetrate. Pwede nga umapaw pa yan eh, mawala yung dumi eh. Bakit po? Kasi puno. Ang tao po pag puno ng Holy Spirit, napaka-limitado na maaari niyang magawang mali. Maaaring ma-receive niyang madumi. Pero bakit napakadaming natatanggap na dumi ng kabila? Because empty. Wala po siyang laman. Hindi siya filled with the Holy Spirit. Now my question is this. Ikaw ba yung cup na empty? For sure. Ang daming dumi niyan. O ikaw ba yung filled with the Holy Spirit? Wala nang room yung dumi. Wala nang room yung galit. Wala nang room yung inis. Wala nang room yung selos. Wala nang room yung karumihan ng puso. Because filled with the Holy Spirit ka. Mga kapatid, if we want to live wisely, be filled with the Holy Spirit. Sabi ng Bible, huwag kayo maglalasing ng alak. Meron po ba nagiinom pa dito? Huwag niyo na po itaas ang kamay niyo. Huwag na po. Pero gusto ko ipaalala sa iyo, kung hanggang ngayon po nagiinom po kayo, iwan niyo na po yan. Kasi if you're filled with alcohol, if you're filled with, the spirit of whiskey, masisira ho ang buhay niyo. But if you are filled with the Holy Spirit, gaganda ang buhay mo. Sino po dito ang gusto ng magandang buhay? Praise the Lord. Lahat naman pala tayo gusto ng magandang buhay. Eh sikapin po nating mapuspos tayo ng Holy Spirit. Amen po ba? Eh paano ba, Pastor, gagawin pagka ganon? Magsisi ka at linisin ang puso mula sa kasalanan. Manalangin ka at humingi ka ng kapuspusan ng Espiritu Santo. Magbabad ka sa Word of God, wag sa Netflix. Magbabad ka rito. No? Lumakad ka sa Espiritu, sumamba ka sa Diyos at maniwala ka sa akin, you will be filled with the Spirit. More than the head knowledge na natututunan natin, bababa yan sa puso at gagawa ang ating kamay. Amen? Kaya yung dating masama, bumabait,
Yung dating madamot, nagiging mapagbigay. Bakit? Kasi po, filled siya ng Holy Spirit. Yung tao pong pikunin, nagiging mahaba ang pasensya. Yung taong depressed, ngayon, nagiging blessed. Yung taong stress, nakakaranas ng blessed. O na nararamdaman niya na siya ay blessed. Why? Because filled siya ng Holy Spirit. Mga kapatid, ano ang pagkilos sa buhay mo ng Banal na Espiritu? Ano ang hinahayaan mong kumilos sa iyo? Ang Holy Spirit ba? O ang desire ng mundong ito? Sa mundong ito, mga kapatid, na puno ng tukso, ng kasalanan, ng walang kabuluhang bagay, tinawag po tayo ng Diyos to pursue wise living. 4 steps, mga kapatid, to wise living. Live wisely. Maging maingat sa ating mga desisyon at gawin kung ano yung kalooban ng Diyos. Second, use your time wisely. No? Huwag sayangin ang buhay. Huwag sayangin ang oras. Because your time is your life. Kapag wala ka ng time, wala ka ng buhay, at kung ikaw ay nagsasayang ng oras, you are committing suicide. Use your time wisely. Because it's one of God's best gift sa atin. Seek to understand God's will. Alamin mo, sundin mo kung anong kalooban ng Diyos. Always ask the Lord, Lord, ito ba yung kalooban mo? Ito ba yung direction mo? At kung nakita mong mali, humingi ka ng pagtatama sa Diyos. And lastly, be filled with the Spirit. Pag puno ka ng banal na Espiritu, mababa ang tendency na marumihan ang puso mo. Huwag magpakontrol sa makabundong bagay. Hayaan natin ang banal na Espiritu ang gumabay sa ating buhay. Shall we stand right now? Hallelujah. Can we sing a song right now before our God? Let's sing a wonderful song sa ating Panginoon. May I invite the praise and worship team as they lead us in this closing song. Let us meditate the message of the Lord. Are you blessed this morning? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Hallelujah. Thank you, Lord, for those. Let us allow the Holy Spirit to speak unto us as our worship team lead us in singing. Hallelujah. Let us acknowledge the holiness of God. Hallelujah, Lord.
much for reminding us that we need to pursue wise living, O God. And we know, Lord, that your intention for each and every one of us is to be like you, to live a holy life, O God. Pero mangyayari lang po yun, Panginoon, if we will keep ourselves, O Lord, kung ahayaan namin ang sarili namin, Lord, na sumunod sa kalooban mo at hindi sa kagustuhan namin. If we will pursue living wisely in this foolish world. So, Father God, tulungan mo po kami, turuan mo po kami, O God, through your Holy Spirit, Panginoon, paano namin mai-apply ang iyong mga salita sa buhay namin. Because higit sa natutunan namin ito, napakahalagang ma-apply namin ito sa buhay namin, Lord. Matuto kami na mabuhay na may karunungan, gamitin ang oras namin, Panginoon, ng tama at ayon sa iyong kagustuhan, Panginoon. Matuto po kami magpasakop sa kalooban mo sa lahat ng oras at lagi kaming maging puspos ng banal na Espiritu. Sa ganun po, Panginoon, yung utos mo na magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal, ay magkaroon ng patuloy na katotohanan nito sa buhay po namin. Lord, on our own, hindi po namin ito kaya. That's why we submit ourselves sa inyo, Panginoon, because we are all broken. And without Jesus Christ, imposible po kaming tumayo sa harapan mo, Lord. Kami po'y nakatindig lamang because of your grace, because of your love, Panginoon. It's all because ng biyaya mo, Panginoon. Kaya po patuloy po namin hinahanap ang iyong pagkilos sa buhay namin sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu. Lagi namin ma-realize, Lord, kung kaano mo po kami kamahal. At ang realization na ito, Panginoon, ay magtulak sa amin para sa pagbabago na nais mo, para sa buhay ng bawat anak mo. Lord, thank you so much for your message. In the name of Jesus, let us all say, Amen. Amen. Manalangin po tayo, mga kapatid. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa gawain namin ito, Panginoon. Nawa, Lord, na napasaya ka namin, Panginoon, sa aming pagpupuri, sa aming pakikinig ng inyong salita, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami na may pamuhay ang mga salita mo na aming napag-aralan ngayong umaga, Panginoon. Punuin niyo po kami ng, puspusin niyo po kami ng banal na Espiritu, Panginoon. At laging gabayan, Panginoon, sa araw-araw naming buhay. Bilang Kristiyano, Panginoon, makita sa amin na kami po, Panginoon, ay nagliliwanag, Panginoon. Maging asin at ilaw kami ng sanlibutan ito, Panginoon. Lord, sa aming makikibaka, Panginoon, sa patuloy na takbuhin sa mundong ito, Panginoon, humingi po kami ng kalakasan, ng katalinuhan, Panginoon, upang ang kalooban mo ang laging masusunod sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at sa pansamantala po namin, pagkahiwa-hiwalay, pag-uwi sa aming mga tahanan, kayo po mag-iingat sa bawat isa sa aming Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Tanggapin po natin ang pagpapala sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ng Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanyang kaluwalhatian at dakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa ng una, ngayon at magpakailanman. Amen.